Leon, point of view. Damn, parang bibiyakin ang ulo ko sa sakit. Fuck. Leon, saan ka galing bata ka? Napatingin ako kay ma'am at ngumiti sabay halik sa pisngi nito. I'm just busy ma'am, sorry. Pagpapaumanhin ko, napanguso naman siya at tinitigan ako ng diretsyo. Leon, magtapat ka nga sa akin. May babae ka na naman ba? Anya habang ang mga mata nito ay kinikilatis ang kilos ko. Nothing mom, okay? You don't need to worry. Sagot ko at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Mabuti na lang ay may sarili akong kondo. Kung hindi, ay baka bunganga ni mom ang sasalubong sa akin araw-araw. Then why do you have a hickey on your neck? Don't lie to me, Mr. Hills. Nasamid ako dahil sa sinabi ni ma'am. Kasabay ng pagtakip dito dahil nakakahiya at nakikita kami ni Leo, my brother. Bata pa ito kaya hindi pa dapat niya malaman ang mga ganitong bagay. It's just a kiss mark, mom. And it's not a big deal. Nakita ko ang paghawak ni ma'am sa noo niya. Sinasabi ko sa iyo, Leon, makakahanap ka rin ng katapat mo. Napangisi naman ako. Alam ko ang pinupunto ni ma'am, but I'm not in that shit cold love. By the way, nag-away na naman ba kayo ng pinsan mo? Melissa called me and she said na nag-away na naman kayo dahil sa isang babae. Napaseryoso ako ng tingin dahil sa sinabi ni ma'am at napakuyom. It's different, mom. I have to go. Humalik na muli ako kay ma'am at umakyat na sa kwarto ko para magpalit. Kapag weekends ay nakakila mom and dad ako, pero kapag Monday to Friday ay nasa kondo ako. Naligo agad ako at naramdaman ko ang mainit na tubig galing sa shower. I don't remember anything but I can feel her sexy breath. Oh fuck, hindi ko maalala ang mukha niya and it was all blurred. Nang matapos na akong maligo ay hindi ko maiwasan mapatingin sa salamin at pansin na pansin ang pamumula ng kiss mark sa leeg ko and it makes me smile. Leon, it's just one night. Bulong ko sa sarili at napailing na lamang pero ang pinagtataka ko ay inilapag ko sa side table ang cheque. Ngunit mukhang hindi niya ito kinuha at punit na nang makita ko. I think she's different and wild at the same time. Oh shit, I remember all what we did and how she sucked my hard manlyhood. Damn it. I just imagine her warm mouth right now. I just shrugged myself and clean myself. Mahahanap rin kita, baby. Napangiti ako kung paano ko makuha ang virginity niya dahil sa pagkakaalam ko, ang mga babaeng bayaran ay nagalaw na ng marami. But her? No, she's different than I thought. Sumakay na ako sa kotse at binuhay ang makina dahil may pag-uusapan pa kami ni Jacob. Yeah, hindi kami totally nag-away dahil I know my place. Shit, gusto kong basagin ang mukha niya sa inis pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil hindi naman ginusto ni Jacob na magustuhan siya ng babaeng minahal ko ng lubos. Nadja, point of view. Naglakad na ako pauwi at napapailing. Kakaiba talaga yung babae na yun. Kapag may problema, di nagsasabi. Mabuti na lang ay nakasalubong ko si Franz at sinabi niya ang sitwasyon ni Allison. Dapat talaga ay magbabar kami ngayong dalawa para magsaya pero nang malaman ko ang sitwasyon niya, matagal ko nang alam na pumapasok si Allison ng bar pero ayaw makinig sa akin. Siya ang kilala kong ubod ng sipag dahil gagawin ng lahat para lang mataguyod ang pamilya. Beep! Tangina! Napatalon ako sa gulat nang biglang may bumusina sa likuran ko kaya nagsalubong ang kilay ko. Pero nawala ang galit ko nang makitang lumabas dito ang isang malaanghel na nilalang kisabay ng unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Oh my gosh! Si Spade! Gabi na bakit nasa labas ka pa? Tanong niya. Ha? Natawa ito kaya napakamot na lang ako sa batok. Sa tuwing kaharap ko, ay hindi ko mapigilan ang mautal at maubusan ng sasabihin. Sorry, actually pauwi na talaga ako. Naparami lang ng customer ngayon sa restaurant kaya ngayon lang ako nakauwi. Ikaw, bakit nasa labas ka pa? Galing groceries and nakita kitang naglalakad kaya hinintuan kita. Pakiramdam ko ay mamumula ang mukha ko sa saya. Nadja, calm down. Si Spade lang yan. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Bye. Tatalikod na sana ako nang tawagin ako nito. Nadja, sandali. Napatingin ako sa kanya. Ihahatid na kita sa inyo.
pang-aalok niya. At ito na naman ang puso kong nagwawala sa saya at kulang na lang ay may sumabog na fireworks sa aking tiyan. Spade, bakit kasi ang sweet mo? Buisit. Sa'yo? Ayos lang ba? Natawa kaming pareho dahil para kaming timang na kanina pa nakatayo rito. Pinagbuksan niya ako ng pinto kaya parang Cinderella ang peg. Hinatid na ako nito sa kondo na tinitirhan ko at niyaya ko pa siyang pumasok sa loob pero kaagad naman itong tumanggi. Sorry, medyo maliit lang talaga itong kondo ko. Niligpit ko ang mga kalat na nakakalat sa sahig. It's okay. Maitatanong sana ako kung free ka sa Monday. Manood ng basketball game. Hinarap ko siya at mabilis na tumango. Oo naman. Sabay talikod ko dahil pakiramdam ko mapapatili ako sa sobrang saya. Hindi dapat ako magpahalata. Diyos ko Lord. Samantala, sa kabilang banda, Allison's point of view. Napatingin ako sa perang ibinigay ni Nadia at pakiramdam ko ay nakakahiya dahil nanghiram pa ako ng pera sa kanya, pampagamot ni Mama. Allison, ikaw nang sunod. Napatingin ako kay Franz nang tinawag ang pangalan ko at napatango naman ako. Susunod na ako. Umalis na ito kaya hinanda ko na ang aking sarili at tinabi ang pera sa bag. Sinuot ko na ang maskara at umakyat na ng tanghalan. Nakakagulat dahil mas dumami ang mga nandito ngayon sa bar, di tulad nung unang mga araw ko. Nagsimula na akong umindak sa harap ng entablado at dahan-dahang gumiling. Sa bawat pagsayaw ko ay ang paghaplos ko sa mga masisilan kong parte, kaya mababanaan ang mga pagnanasa sa mga mata nila. Wala na akong pakialam pa dahil ito ang pinasok ko. Malaki ang pangangailangan ko ngayon para sa nanay ko. Puno ng hiyawan at sipol ang buong paligid ng bar, pero di ko inaasahan ang pagdako ng mga mata ko sa isang tao na printing nakaupo habang ang mga abo nitong mata ay nakatitig ng walang emosyon. Gusto ko mang tumakbo dahil pakiramdam ko ay manlalambot ang mga tuhod ko sa paraan ng titig niya, pero ginawa ko ang lahat para hindi magpahalata dahil siguradong konting pagkakamali ko lang ay maalala niya ang lahat. Hindi niya pwedeng malaman kung sino ako. Kapag nasa bar ka ay may pangalan ka o tinatawag na alias at tinatawag ako ditong The Mysterious Mystic. Si Franz ay may pangalan sa akin yan kahit na hindi ko alam ang kahulugan hanggang sa siya nang nagsabi kung anong ibig sabihin nun. Ang pangalang Mystic ay para sa mga tao rito, tinaguri ang babae na may kakaibang alindog at anumang oras ay maaaring malapa ng isang lobo. Nakatingin lamang ako sa lalaking nakasama ko ng isang gabi habang may kausap ito na nasa tabi niya lamang, pero kahit hindi nakatitig ang mga mata niya, ay ramdam kong pinapanood niya ang bawat kilos ko. Bakit nandito siya? Hindi kaya naalala niya na ang lahat? Kinakabahan kong bulong sa sarili. Nang matapos na akong magtanghal ay dali-dali akong dumiretso sa backstage at nilock ang dressing room. Napahawak ako sa aking dibdib habang ang bilis ng tibok nito. Ano itong nangyayari sa akin? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Mas lalong lumakas ang katok kaya di na ako nagdalawang isip pa na buksan ang pinto at bumungad sa akin ang isang lalaki. Hi! Ngumiti lamang ako sa kanya at pakiramdam ko ay hindi ko gusto ang paraan ng mga pagtitig niya. Nasaan ka na bang bakla ka? I just want to ask you if you don't mind. Tinitigan ko siya ng maayos para bang nagkita na kami ngunit hindi ko lang matandaan kung saan. Napasinghap ako nang makilala ko na kung sino siya. Siya si Stephen. Napaayos ako ng tayo dahil hindi niya pwedeng makilala kung sino ang nasa likod ng maskara ang suot ko. Anong ginagawa mo dito? Nauutal kong tanong kasabay ng pagtalikod. Napapikit ako ng mariin dahil kahit ilang taon na ang nakakalipas, ganyan pa rin ang itsura niya. Lagi niyang ipinapakita ang mapang-akit niyang ngiti kaya halos lahat ng mga estudyante sa campus ay pinagpapantasyahan siya. Babayaran kita, just dance for us. I mean, with my best friends. Napadilat ako sa gulat at dali-dali siyang hinarap. Sorry pero may lakad pa ako kaya pwede ka nang lumabas. Para akong timang dito na natataranta dahil baka makilala niya ang boses ko. Si Stephen ang ultimate playboy since high school kaya bali-balita na kung sino-sino ang babaeng nakakasama niya. Sinubukan niya akong ligawan noon pero kaagad ko siyang binasted.
Hanggang ngayon ay nabalitaan ko na hinahanap niya pa rin ako para ituloy ang panliligaw. Ginawa ko ang lahat para iwasan siya. Okay, pero kailan ka vacant para babalik kami rito? Sabay kamot nito sa batok. Tinatanggihan ko ang alok mo kaya maaari ka nang umalis. Pagtataboy ko sa kanya. Then, we will back tomorrow? Hanggang sa pagbigyan mo ang kahilingan ko. We will pay you, gaano man kalaki ang halaga. Please, leave. Mahinahon kong sambit. Hindi na siya nagtanong pa. Bago pa siya lumabas ng silid ay tinitigan ako nito na tila hindi makapaniwala sa pagtanggi ko hanggang sa tuluyan na siyang lumabas. Tinanggal ko na ang maskara ko at napatingin sa salamin nang mapansin na wala na ito. Habang abala sa pagsusuot ng damit, ay biglang nakatanggap ako ng tawag galing kay Nadia kaya agad kong sinagot. Allison, kailangan ng operahan ni tita, sabi ng doktor. Anya. Sige, papunta na ako. Nagmamadaling niligpit ko ang aking gamit para pumunta ng ospital. Sigurado ka ba? Alam mo naman na kulang pang pera mo para sa pang-opera ni tita. Baka sa boses nito ang pag-aalala kaya ngumiti ako ng maliit. Gagawa ko ng paraan para makahanap ng pambayad. Ikaw nang bahala kay mama. Sige, basta sabihan mo ako kapag papunta ka na dito. Oo. Pinatay ko na ang tawag at napapikit ng Marien para pigilan ang pagpatak ng luha sa aking mata. Ano nang gagawin ko ngayon? Lalo na't kulang pa rin ang perang nakuha ko sa pagsayaw dito sa bar. Napahilot ako sa sentido dala ng frustration nang biglang may boses ang nagsalita sa likuran ko. I thought you don't need my money. Nanlamig ang buo kong katawan nang marinig ang boses na iyon dahil alam ko kung sino ang nagmamay-ari nun. Napalunok ako at unti-unting humarap sa taong nasa likuran ko. Bakit ka nandito? Nauutal kong sambit at hindi ko alam pero kinakabahan ako na dapat wala naman talaga. Kalma ka lang, Allison, hindi ka naman niya naaalala. Bulong ko sa sarili dahil hindi niya dapat maalala kung sino ako. Happy to see me? Sabay ngiti nito. Nang lambot ang tuhod ko kasabay ng pagkapit sa lamesa na nasa likuran ko. Unti-unti siyang lumapit kaya hinarang ko ang aking kamay. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Stop pretending, Anya. Tinabig lang nito ang kamay ko na parang wala lang sa kanya at nagpatuloy sa paglapit sa akin. Anong ginagawa mo? Napasinghap ako nang bigla ako nitong hawakan sa bewang at ang isa niyang kamay ay nakakulong sa mesa. Getting what is mine. Parang nabuhol ang mga dila ko dahil sa sinabi nito habang diretsyong nakatitig ang malaabong mata nito sa akin. Grabe, Allison, ang dami nating kita ngayon. Oh my gosh! Mabilis kong naitulak itong lalaki na nasa harapan ko at pansin ko ang gulat sa mga mata ni Franz at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Umalis ka na. Pagtataboy ko rito pero nakatingin lamang ito sa akin ng malamig. Uy, Allison! Franz, paalisin mo na siya please. Pagsusumamo ko hanggang sa hinatak ni Franz yung lalaki palabas. Mabilis ang bawat paghinga ko dahil sa kabang nararamdaman. Hindi ko siya kayang harapin at parang naghuhurumentado itong dibdib ko sa tuwing nakatitig ang malaabo niyang mata. Allison, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Franz na kinatango ko. Kailangan ko ng pera ngayon, Franz, at hindi ko alam ang gagawin ko. Napaupo na lamang ako sa silya at napahilamo sa mukha. Allison, tanggapin mo na ang alok ni Stephen dahil iyon lang ang pag-asa mo. Bulong ng isipan ko, dahilan para mapatayo ako at desidido na bigyan ng performance sila Stephen. Teka, Allison, hindi ka pa ba uuwi? Lalabas na sana ako nitong silid nang tanungin ako ni Franz, dahilan para mapailing ako at naglakad na palabas ng dressing room. Desidido na akong makakuha ng pera kahit kalahati man lang sa babayaran. Sinuot kong muli ang maskara at tinahak ang daan papasok sa loob ng bar. Malakas na tugtog ang sumalubong sa akin at mga nagsasayawang tao sa gitna habang ang iba naman ay umiinom sa tabi lang. May mga napapatingin sa akin dahil siguro sa suot ko pero kinain ko na ang lahat ng hiya ko para lang mabayaran ang pang-opera ni Mama. Binuksan ko na ang pinto ng VIP room nila Stephen at mukhang nagulat silang apat nang makita nila ako. Wow! Siya bang sinasabi mo, Stephen? Mukhang tama ka nga. Sabi ng nakapulang jacket na lalaki. She's freaking hot, natatawang sabi nung katabi niya. Bayad. Sabay lahad ko ng kamay sa harapan nito at mukhang natawa pa ang mga kasama niya.
Kita ko ang pagngisi niya at nilagay sa kamay ko ang libu-libong pera at naramdaman ko ang kakaibang paghawak ng kamay nito sa akin, kaya kaagad akong bumitaw. Tinulak ko silang apat sa sofa na kinagulat nila. Halos magliyab na ang mga mata nila nang hubarin ko ang pangitaas ko at bumungad sa kanila ang pula kong bra. Nagsimula na akong sumayaw sa harapan nila habang ang kanilang mga muka ay tulalang nakatingin sa akin. Ganito ba ako kaganda para lang matulala sila ng ganyan? Pumatong ako sa kanila at ramdam ko ang matigas na bagay sa kanilang baba at isa-isa akong gumiling sa kanila at puro tawanan ang nilalabas nila sa kanilang bibig. Push! Napahinto ako sa pagsasayaw nang mapatingin sa pinto nang biglang bumukas iyon. Nanlaki ang aking mata nang makilala kung sino siya. Ramdam ko ang paggalaw ng panga nito habang ang mga malaabo niyang mata ay nag-aapoy sa galit na nakatingin sa akin. Napatayo ako sa kanila nang biglang magsalita si Stephen. Bro, pwede bang wag kang basta-bastang pumapasok? Hindi mo ba nakikita na table namin siya ngayon? Lumipat ang tingin niya kay Stephen na kulang na lang ay patayin niya ito sa harapan namin. Napasinghap ako nang bigla itong lumapit at hinila ang kamay ko pero kaagad ding nahawakan naman ni Stephen ang kabila kong kamay. Abat, bastos palang isang to eh. Table namin siya kaya bitawan mo siya. Hindi na natuloy pa na Stephen ang sasabihin niya nang bigla siyang sinuntok na ikinagulat ko. Hinatak muli nito ang aking kamay nang makitang bumulagta si Stephen sa lapag. Hindi ko alam pero ang nararamdaman ko ngayon ay takot. Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas ko rito pero mukhang talo ako dahil medyo mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nang makarating na kami sa parking lot ay tinanggal niya ang pagkakahawak sa akin at masamang tingin ang bumabalot sa mga abo nitong mata. I remember now. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Napasinghap ako nang itulak ako nito sa kanyang kotse, dahilan para tumama ang likuran ko sa pinto nito. You can't fool me, miss. I remember how I owe you that night. Kinulong ako nito sa kanyang bisig, pero kahit subukan kong itulak siya ay hindi ko nagawa dahil malakas ito. Pwede bang lumayo ka? Hindi kita kilala, kaya lubayan mo na ako. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla ako nitong mapusok na hinalikan at ramdam ko ang pagkagat nito sa ibabang labi ko, dahilan para maipasok nito ang kanyang dila. Hindi ko maiwasan ang mapaungol sa paraan ng paghalik niya, kahit pagawin kong pumalag, ay nabibigo lamang ako. Ngunit biglang may kamao ang sumuntok sa kanya, dahilan para matigil ang paghalik niya sa akin. Nakita ko na pinunasan nito ang dugo na nasa gilid ng labi niya. Miss, are you okay? Wait, you? Napatingin ako sa lalaking sumuntok sa nanghalik sa akin. Nanlaki ang mata ko nang makilala ko kung sino siya. Siya ang anak ni Mami Lisa. Sir? Nauutal kong sambit. Anong kahihiyan itong nangyayari? Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba dahil siguradong puno ng pagtataka ang mga tingin niya. Maraming mga tanong ang siguradong bumabagabag sa kanya at kung bakit nandito ako, kahalikan ang bastos na yan. Napalunok na lamang ako sa sobrang kaba na nararamdaman at hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, lalo na ay nalaman niya kung ano ang trabaho ko. Let's go. Utos ng anak ni Mami Lisa na may asul na mata. Kahit naguguluhan ay sumunod naman ako pero napahinto ako nang magsalita yung lalaki. You will go with him? Napahinto ako sa paglalakad at dahan-dahang napatingin sa likuran. I thought you're different, but I'm wrong. Hindi ko alam pero parang may kumurot sa dibdib ko sa mga salitang binitawan niya. Napaiwas na lamang ako ng tingin at nagsimulang maglakad paalis roon. Hindi ko na hinintay pa ang anak ni Mami Lisa. Nang makaalis na ako doon, ay tila nakahinga ako na maluwag. Salamat nga pala. You don't need to thank me. Malamig na putol niya at nilagay ang dalawang kamay sa loob ng bulsa. Naglakad na ito papalayo habang ako naman ay nakatitig lang sa likuran niya na naglalakad papalayo sa pwesto ko. Napakuyom ako sa inis dahil di ko nagustuhan ang inastan niya. Ako na nga itong nagpapasalamat, tinanggihan pa. Mabuti pa ang mama niya ay sobrang bait, di tulad niya na sobrang sungit. Tinalo pang babaeng may menstruation sa sobrang antipatiko. Nagsimula na akong maglakad papuntang hospital na biglang pumasok muli sa aking isipan ang sinabi ng lalaki. I thought you're different, but I'm wrong. Anong pinagsasabi niya? Ay, tigilan mo ng pag-iisip sa kanya, Allison.
Habang naglalakad papuntang bus station ay tumunog ang aking cellphone, kaya mabilis ko yung sinagot. Alison, success ang operasyon ng mama mo. Para akong naistatwa sa sinabi ni Nadia at tila di makapaniwala. Anumang oras ay babagsak ang luha sa aking mga mata. Ano ulit sabi mo? Pagkukumpirma ko. Bingi lang? Ang sabi ko, success, ligtas ng mama mo sa sakit niya. Masayang sambit nito. Tuluyan nang bumagsak ang luha sa mata ko dahil sa tuwa na nararamdaman. Papunta na ako dyan. Pinatay ko na ang tawag at nagmadaling sumakay ng bus papuntang hospital. Gusto ko nang makita si mama at mayakap siya ng sobrang higpit. Para akong tanga dito sa bus dahil umiiyak, kaya pinagtitinginan na ako ng mga tao sa paligid at bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Bayad po. Abot ko kay Manong at bumaba na. Pagkarating sa ospital ay mabilis akong sumakay ng elevator at pinindot ang floor kung saan nakapwesto si mama. Nang tumunog na ang elevator ay nagmamadali akong naglakad hanggang sa nakita ko si Nadia na nakatayo. Nakaagad naman akong nakita. Nakangiting kumaway ito sa akin at tinawag ang aking pangalan. Alison, dito! Anya. Nagmamadaling lumapit ako sa kanya habang nangangatog pa rin ang aking kamay sa saya. Kamusta si mama? Nag-aalalang tanong ko. Maayos na siya at naging tagumpay ang operasyon. Napahikbi na ako sa saya at mahigpit na niyakap si Nadia. Salamat sa Diyos at ligtas si mama. Naiiyak kong sabi sa kanya at narinig ko ang mahinang pagtawa nito. Sinabi ko naman sa iyo na magiging successful ang operasyon ni tita. Kumawala na ako sa pagkakayakap at hinarap si Nadia. Saan ka nga pala nakakuha ng ganoon kalaking pera at nabayaran mo ng hospital bill ni tita? Tanong nito dahilan para makunot ang noo ko. Ako ang nagbayad? Bayad na? Nanliit naman ang mata niya kay sabay ng pagtango. Oo. Noong pumunta ako sa front desk para tanungin kung magkano ang total ng hospital bill ni tita, ay sinabi nila na bayad na, kaya ang akala ko ay ikaw ang nagbayad. Paliwanag nito. Hindi akong nagbayad. Ang totoo niyan ay nasa akin pa ang pera mo at perang nakuha ko sa bar. Ipinakita ko sa kanya ang pera na nakuha ko na kulang pa sa hospital bill ni mama, lalo na't baka tumagal siya rito ng ilang araw. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagbayad. Idi sino naman ang taong butihin ng puso ang tumulong para bayaran ang hospital bill ni tita? Kunot noong tanong niya na kahit ako, ay hindi rin alam. Hindi ko rin inaasahan na may magbabayad sa hospital bill ni mama. Imposible din na baka nagkamali lang ang front desk dahil kinukumpirma talaga nila kung sa taong iyon ang bayad para sa opera. Basta ang mahalaga ay naging ligtas na si tita dahil sa kanya. Siguro kapag nakita mo siya, magpasalamat na lang tayo sa kanya dahil sa tulong niya. May punto si Nadia kaya napatango na lamang ako. Sana ay makilala ko kung sino ang taong nagbayad sa hospital bill ni mama para mapasalamatan siya. Tama ka, pero paano ko malalaman kung sino siya? Ayan din ang hindi ko alam. Sabay taas baba ng balikat niya, hindi na namin muling pinag-usapan ni Nadia kung sino ang nagbayad ng hospital bill ni mama, pero may parte sa akin na umaasang makilala siya. Lubos akong nagpapasalamat dahil sobrang buti ng kanyang puso.